Pangalan ko ay Sofia Reyes. Ako'y 28. At isang linggo bago Pasko, alam na ng pamilya ko kung paano ko gugugulin ang Kapaskuhan. Nakalimutan lang nilang tanungin ako. Nakatayo ako sa labas ng kusina ng mga magulang ko nang marinig kong pinag-uusapan ng nanay ko ang tulugan, reserbasyon sa hapunan, at schedule ng mga bata na parang pinapatakbo niya ang hotel. Sabi niya, pwede akong mag-basement dahil kailangan kong malapit sa mga bata. Sumagot ang tatay ko na walang silbi ang umarkila kapag andyan ako. Ang ate ko raw ay nangako sa lahat na ako ang bahala sa bisperas, umaga ng Pasko, at adults-only dinner na nabook nila ng maaga. Hindi ako sumang-ayon, hindi man lang ako inanyayahan sa usapan. Sa loob ng mga taon, dahil single at walang anak, mukhang bakante ang oras ko sa kanila, kalendaryong pwedeng punan kapag mas importante ang plano nila. Noong nakaraang Pasko, napalampas ko ang mahalagang tawag sa trabaho habang nagdiriwang sila sa itaas. Ngayong taon, handa na silang ulitin sa mas malaking sukat. Bumalik ako sa kotse nang hindi humarap. Hindi ako umiyak, nakipagtalo, o nagpadala ng dramatic na mensahe. Binuksan ko ang phone, hanapin ang biyahe sa Boracay na iniimbitahan ng kaibigan sa kolehiyo at kinuha ang huling upuan. Hayaang magplano ang pamilya ng perpektong Pasko sa babaeng wala doon. Sa bisperas, bawat reserbasyon, pangako at gawain ay nakasalalay sa pagsunod ko. Nang matuklasan nilang daan-daang kilometro ang layo ko, unang sigaw sa phone. Ang sumunod ay naglantad ng higit pa sa sira na hapunan at pinilit silang matuklasan ang tunay na halaga ng pagtrato sa oras ko bilang sa kanila. Bago ko sabihin kung paano isang tahimik na booking ang nagbaliktad sa Pasko namin, sabihin mo ang lagay ng panahon sa lugar mo at kung tugma ba sa mood mo ngayon. Curious ako kung gaano kalayo aabot ang kwentong ito. Ang imbitasyon sa Boracay ay dumating 3 linggo ang nakaraan mula kay Kim Santos, kaibigan sa kolehiyo. Umarkila siya ng maliit na bahay malapit sa El Nido kasama ang 2 babae mula sa dating circle at may isa na nag-cancel. Noon, sinabi kong marahil hindi ako makakapunta dahil komplikado ang Pasko. Iyon ang salitang ginagamit ko kapag ayaw kong aminin na itinuturing ng pamilya ang availability ko bilang shared property. Ang usapan sa labas ng kusina ang nagpasimple sa komplikasyon. Si Nanay Rosa ay hindi nagtatanong kung makakatulong ako. Si Tatay Roberto ay hindi nagtataka kung may plano ako. Si Ate Clara ay nagtayo na ng buong holiday sa palagay na isusuko ko ang sa akin. Nakaupo ako sa kotse at inulit ang narinig. Sina Clara at asawa niyang si Enrico ay magdadala ng 3 anak sa Disyembre 23. 2 pinsan ang darating kinabukasan na may 4 pa. Nabook ng mga magulang ang adults-only dinner sa hotel sa Maynila at nag-ayos si Clara ng mahabang salon appointment bago iyon. Kinansela ang orihinal na childcare. Ayon sa tatay, katawa-tawa ang magbayad ng holiday rate kapag si Sofia ang pwedeng gawin. Ang dali ng pagbanggit niya sa pangalan ko ang mas nakabagabag kaysa mismo sa plano. Parang tinutukoy niya ang folding table sa garahe, kapaki-pakinabang, pamilyar at pag-aari na. Sana masabi kong unang beses ito. Noong nakaraang Pasko, binigyan ako ni Clara ng listahan bago pa man tanggalin ang quote. Snacks sa 6 Miro, baths sa 7:30, panatilihin ang lahat sa basement sa adults gift exchange. Natawa ako dahil akala ko biro. Tiningnan niya ako at sinabing, alam mong kailangan ka namin. Nang gabing iyon, habang kumakain ang pamilya ng prime rib sa itaas, nakaupo ako sa carpet ng basement na may malamig na paper plate. 9:00, tumawag ang manager tungkol sa last-minute opening sa project team na matagal ko nang sinusubukang salihan. Napalampas ko ang tawag dahil 2 bata ang nag-aaway at isa ang nangangailangan ng tulong sa pajamas. Nang tumawag ako kinabukasan, nakuha na ng iba ang role. Sinabi ni Clara na dramatic ako. Sinabi ng nanay na dumarating at nawawala ang oportunidad sa trabaho, pero permanente ang family memories. Ang nanatili sa akin ay hindi ang ingay o malamig na hapunan. Ito ay marinig ang tawanan sa itaas habang napagtanto na walang nakapansin na wala ako. Noong Marso, hiniling ni Clara na bantayan ang mga bata ng 1 oras dahil may medical appointment si Enrico. Inilipat ko ang client meeting at nagmaneho papunta.
Nang dumating ako, nasa trabaho si Enrico, ganap na malusog, at lumabas si Clara na may spa-robe sa ilalim ng coat. Sabi niya, pagod siya at karapat-dapat sa break. Nang tumutol ako, pinaalalahanan niya akong wala akong umaasa sa akin. Noong Hulyo, inanyayahan ako ng mga magulang sa family barbecue. Pagkatapos ay pinasupervise ang pool bago pa man ibaba ang bag. Noong Oktubre, inirekomenda ako ng nanay na tumulong sa school fundraiser ni Clara nang hindi binabanggit hanggang ma-email ako ng organizer ng schedule. Bawat pangyayari ay maliit para mapawalang sala. Magkasama, nabuo ang sistema. Pinoprotektahan nila ang oras ng isa't isa sa pamamagitan ng pagkonsumo sa akin. Nakaupo sa kotse, tinanong ko ang sarili ng tanong na iniiwasan ko ng mga taon. Kung ang pagmamahal ay laging nangangailangan na mawala ako, ano nga ba ang minamahal nila? Tinawagan ko si Kim. Sinagot niya sa pangalawang ring at sinabing, sana naman nagbago ka ng isip. Tinanong ko kung bukas pa ang upuan. Oo, pero tataas ang pamasahe sa hating gabi. Binook ko bago ako makapag-isip ng iba. Tinanong ni Kim kung sasabihin ko sa pamilya. Tiningnan ko ang kumikinang na bintana ng kusina. Gumawa sila ng linggong plano na may kasama ako nang walang isang usapan. Sa pagkakataong ito, napagpasyahan kong maranasan nila ang parehong kagandahang loob. Sinabi ko kay Kim na magkikita kami sa airport sa bisperas. Kumuha ako ng screenshots ng reserbasyon, sinave ang confirmation email, at umuwi. Nakaramdam ako ng guilt, pero sa ilalim nito ay may mas matatag. Hindi galit. Ito ang ginhawa ng pagtanggi sa role na hindi ko kailanman tinanggap. Sa susunod na 3 araw, naging talaan ang family group chat ng lahat ng inaakala nilang karapatan nilang kunin sa akin. Nag-post si Clara ng color-coded Christmas schedule na parang corporate retreat itinerary. Oras ng pagdating, meal assignments, gift exchange, family photographs, hotel dinner, morning brunch. Sa tabi ng bawat block na may mga bata, nakatype ang pangalan ko. Sofia sa basement. Isang linya. Si Sofia ang bahala sa hapunan at bedtime. Isa pa. Kasama sa umaga ng Pasko ang 4 oras na window na labeled Sofia with kids while adults rest. Walang nagtanong kung tugma ba sa akin ang schedule. Sumagot ang nanay ng 3 heart emojis. Sumulat ang tatay, perfect, makakatipid tayo ng malaki. Matagal kong tiningnan ang mga mensahe. Pagkatapos, sinave ang screenshots at walang sinabi. Ang lumang version ko ay agad na magwawasto. Pagkatapos ay magbabargain mula 12 oras na childcare pababa sa 6, na parang nakikipag-usap para sa maliit na bahagi ng sariling buhay. Hindi komportable ang katahimikan, pero inilantad din nito ang kapaki-pakinabang. Walang resistensya ko, naging mas tapat sila. Inanunsyo ni Clara na kinansela niya ang backup sitter dahil covered na tayo. Sinabi ng nanay na inilipat niya ang 2 folding beds sa basement para makatulog ako malapit sa mga bata. Nang magtanong ang tiya kung gusto ko ba ang upstairs guest room, sumagot si Clara. Hindi magmamalasakit si Sofia. Halos hindi siya natutulog sa holidays. Halos maputol ang katahimikan ko. Sa halip, nagimpake ako. Nagpadala si Kim ng maikling listahan. Swimsuit, komportableng sapatos, isang dinner outfit, sunscreen, at absolutong walang guilt. Inilagay ko ang listahan sa tabi ng suitcase at nagdagdag ng folder ng work notes. May professional certification exam ako sa unang bahagi ng Enero at magbibigay ang Boracay ng tahimik na umaga para maghanda. Mahalaga ang detalye, hindi lang escape mula sa pamilya ang biyahe. Ito ay pagpili pabor sa hinaharap na patuloy nilang pinapaskil. Noong Huwebes, tumawag ang tatay habang nagbabalot ako ng regalo. Hindi niya tinanong kung kailan ako darating. Tinanong niya kung sapat ba ang space ng kotse ko para sa 2 extra booster seats. Sinabi kong abala ako at tatawag mamaya. Impatient ang sagot niya. Kaya nagsasend tayo ng schedules, Sofia. Kailangan makipagtulungan ng lahat. Halos tumawa ako sa salitang lahat. Kailangan ng kooperasyon ng consent. Ang gusto nila ay pagsunod na may festive wrapping paper. Pagkatapos ng tawag, tinanggal ko ang mga regalo sa malaking family bag at inilipat sa shipping boxes. Ipinadala ko ang bawat isa direkta sa bahay ng mga magulang.
May kasamang cards, pero walang note na nagpapaliwanag ng kawalan. Gusto kong walang claim na sinira ko ang Pasko para sa mga bata o nagpigil ng kahit ano sa out of spite. Isang target ang pagtanggi ko. Ang mga adult na nag-ayos ng kalayaan nila sa pamamagitan ng pagkumpiska sa akin. Biyernes gabi, nagpadala si Clara ng private message. Sabi ni Mom, "Weird ka na. Huwag magdrama ngayong taon. Kailangan nating lahat ng relaxing holiday." Nakakagulat ang casual na hipokrisya. Gusto ni Clara ng relaxation ng sobra, kaya halos 20 oras na unpaid work ang itinalaga niya sa akin. Nag-type ako ng ilang sagot at binura. Sa huli, sumulat ako. Dapat kumpirmahin mo ang bawat bahagi ng plano sa mga taong kasama. Sumagot siya ng laughing emoji. Kasama ka, pamilya mo. Naging final lock ang mensaheng iyon sa desisyon ko. Sabado umaga, nag-check-in ako online sa flight. Nanginginig ang kamay nang lumabas ang boarding pass. Sandaling naisip kong tawagan ng nanay, ipaliwanag ang lahat, at bigyan sila ng oras na ayusin ang plano. Pagkatapos, dumating ang isa pang mensahe mula sa kanya. Pakisuot ng presentable kapag dumating ang guests. Pwede kang magpalit ng komportabling damit kapag naihatid mo na ang mga bata sa basement. Pinili niya ang damit ko para sa trabahong hindi ko kailanman tinanggap. Inilagay ko ang phone ng face down. Ang tukso na balaan sila ay hindi nakabaitan. Ito ay conditioning. Tinuruan nila akong protektahan sila mula sa bunga ng pagwawalang bahala sa akin. Nang hapon na iyon, tumawag si Kim para kumpirmahin ang meeting point sa airport. Naririnig niya ang tensyon sa boses ko at tinanong kung natatakot ba akong magagalit sila. Sinabi kong, oo. Tinanong niya kung ang galit nila ay nangangahulugang may ginawa akong mali. Hindi ako agad nakasagot. Nanatili ang tanong habang isinasara ang suitcase. Linggo, araw bago bisperas, nag-iwan ang nanay ng voicemail na paalala na dumating ako ng test ng umaga at dalhin ang patient attitude na minamahal ng lahat sa akin. Makinig ako ng 2 beses, hindi dahil matamis, kundi dahil inilantad ang role na isinulat nila para sa akin. Matiyaga, kapaki-pakinabang, tahimik at walang katapusang available. Sinave ko ang voicemail kasama ang screenshots. Pagkatapos, pinatay ang location sharing, nag-schedule ng kotse papunta sa airport at inilagay ang suitcase sa tabi ng pinto. Hindi na ako nagtataka kung magagalit sila. Nagtataka ako kung ano ang ilalantad nila kapag tumigil ako sa pagpapadali ng selfishness nila. Nagsimula ang bisperas ng amon-gyur ng umaga nang tumawag ang nanay ng 2 beses bago ang alarm. Hayaang pumasok sa voicemail habang naliligo at nagbibihis. Unang mensahe ay praktikal. Mabigat ang traffic, kaya umalis ng maaga. Pangalawa ay mas matalas. Binago ni Clara ang salon appointment at kailangan ako ng 9:30. Dinala ko ang suitcase sa baba, sumakay sa naghihintay na kotse, at pinanood ang apartment building na nawawala. Tinanong ng driver kung pauwi ba ako para sa Pasko. Tiningnan ko ang airport destination sa screen niya at sinabing parang ganon. 7:30, aktibo na ang group chat. Nagtanong ang tatay kung sino ang naglipat ng folding beds. Nagreklamo si Clara na may batang nagbukas ng wrapped gift. Tinag ang nanay sa akin at sumulat, pakasagot, kailangan mag-coordinate. Hindi ako sumagot dahil walang dapat i-coordinate. Hindi nila ako isinama sa planning. Tanging itinalaga ang mga gawain. Sa airport, nakilala ko si Kim malapit sa security. Niyakap niya ako, tiningnan ang vibrating phone sa kamay ko, at tinanong kung gusto kong hawakan niya hanggang boarding. Sinabi kong hindi. Ang ganap na pag-iwas sa confrontation ay mag-iiwan sa kanila ng kalayaang isulat muli ang kwento. Gusto kong sabihin ng malinaw ng isang beses na ang emergency nila ay bunga ng assumption nila. 9:15, tumawag si Clara. Sinagot ko. Nilaktawan ng hello. Nasaan ka? Kailangan kong umalis sa loob ng 15 na minuto. Sinabi kong nasa airport ako. May pause pagkatapos ay maikling tawa. Ay, grabe. Aling terminal ang kukunin mo kay Dad? Sinabi kong lilipad ako papuntang Boracay. Agad na nagbago ang boses niya.
Inakusahan ako ng pag-abandona sa pamilya, pagsira ng plano, at pag-uugaling teenager. Naghintay ako hanggang huminto siya para huminga. Pagkatapos ay nagtanong ng isang tanong. Kailan ako sumang-ayon na magbantay ng kahit sino? Sinabi niyang alam ng lahat na lagi kong ginagawa. Sinabi kong ang ugali ay hindi consent. Ibinaon ni Clara ang boses at sinabi ang pangungusap na pinaniniwalaan niyang magbabalik sa akin sa lugar ko. Sofia, wala kang asawa o anak. Hindi kasing komplikado ang oras mo kaysa sa amin. Taon-taon kong narinig ang bersyon ng paniniwalang iyon pero hindi kailanman ng ganito kalinaw. Hindi mahalaga ang oras ko dahil walang umangkin dito. Sumagot ako. Kung ganoon, madali dapat para sa iyo na palitan ang isang bagay na pinaniniwalaan mong walang halaga. Tinawag niya akong malupit at sinabing sasabihin niya kay Mom. Hindi mo na kailangan. Sinabi ko. Tumatawag na siya ngayon. Tinapos ko ang tawag at sinagot ang nanay. Unang salita niya ay eksaktong frantic gaya ng inaasahan. Bakit wala ka pa? Naghihintay ang lahat. Sa likod niya, nagsasalita ang mga tao ng sabay-sabay. May batang umiiyak tungkol sa nawawalang sapatos. Sumigaw ang tatay na dumating ang caterer ng 2 oras ng maaga. Humihiling si Clara ng car keys. Tiningnan ko sa bintana ng terminal ang pinaghahandaang eroplano at naramdaman ang isang bagay sa loob ko na naging napakatahimik. Huwag na kayong maghintay, sabi ko. Tinatamasa ko ang sarili kong bakasyon. Sandaling walang tunog ang nanay. Pagkatapos, sumabog ang kaguluhan sa likod niya. Sumigaw si Clara na sadyang ginawa ko ito. Nagtanong ang tatay kung magre-refund ba ang hotel sa 6 na dinner reservations. May nagtumba ng tray at sinigawan ng nanay ang lahat na tumahimik. Nang magsalita ulit, mababa at galit ang boses. Alam mong umaasa kami sa iyo. Umaasa kayo sa kasunduang hindi ninyo ginawa. Pamilya namin kayo. Ang miyembro ng pamilya ay nagtatanong. Sinabi niyang kinansela ang sitter dahil tiniyak ni Clara na available ako. Pagkatapos, sumigaw si Clara mula sa background na si Mom ang nagsabi na imposible akong may mas magandang plano. Nabiyak ang perpektong united front nila sa loob ng wala pang 1 minuto. Sinubukan ng nanay ang ibang diskarte. Sinabi niyang nagbayad ang tatay ng non-refundable deposit para sa adults-only dinner. Nagbayad si Clara ng salon package. Dumarating na ang mga kamag-anak. Kung wala ako, may kailangang manatili sa bahay. Oo, sabi ko. Isa sa mga magulang ang kailangang manatili sa sariling anak. Reaksyon niya na parang may iminungkahi akong outrageous. Pagkatapos ay sinabi, pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, ganito ang ibinabalik mo? Pwede kong ilista ang bawat holiday, weekend, kinanselang meeting, malamig na plato, at last-minute demand. Sa halip, pinanatili kong simple ang sagot. Hindi ako nagbabayad. Tinatanggihan ko ang unpaid work. Kinuha ng tatay ang phone. Inutusan niya akong baguhin ang flight at nangako na ire-reimburse ang fee mamaya. Sinabi kong magsisimula na ang boarding. Sinabi niyang kung sumakay ako sa eroplano na yon, huwag kong asahan na makakalimutan ng pamilya. Sana hindi, sagot ko. Sana maalala ninyong magtanong sa susunod. Tinawag niya ang sagot ko na disrespectful. Pagkatapos, tumaas ang boses ng isang tiya sa background, nagtatanong kung bakit kinansela ang professional childcare nang hindi kinukumpirma sa akin. Sinabi ng tatay na wala siyang pakialam. Sumagot siya ng malakas para marinig ko. Ginawa ninyo itong usapin ng lahat ng inanyayahan ninyo kami sa gulong ito. Iyon ang sandaling nagbago ang argumento. Hanggang noon, inaakala ng mga magulang at ni Clara na pwede nila akong ipakita bilang selfish at agad makatanggap ng support. Sa halip, nagsisimula ng magtanong ang mga kamag-anak. Kinuha muli ng nanay ang phone at hiniling na ipaliwanag ko kung ano ang sinabi ko sa mga tao. Sinabi kong wala akong sinabi sa sino man. Nasa group chat ang schedule nila. Natahimik siya. Naririnig ko si Clara na bulong, i-delete. Kumuha ako ng screenshot bago mawala ang mensahe. Hinawakan ni Kim ang braso ko at itinuro ang boarding group. Sinabi ko sa nanay na kailangan ko nang umalis. Sinabi niya,
Sofia, kung ibababa mo, huwag mo akong tawagan kapag nagsisisi ka. Tiningnan ko ang gate, pagkatapos ang saved schedule na may pangalan ko sa tabi ng bawat gawain. Ang tanging pinagsisisihan ko, sabi ko, ay turuan kayo na laging sasabihin kong oo. Tinapos ko ang tawag, pinatay ang phone at sumakay sa eroplano. Nang lumapag kami sa Boracay, binuksan ko ang phone at may 43 mensahe. Nahati ang family group chat sa 3 kampo. Iginiit ng mga magulang na last minute akong nag-cancel. Inaangkin ni Clara na privately akong nangako. Nagtanong ang ilang kamag-anak na ipakita ang mensahe kung saan ako sumang-ayon. Hindi nila magawa. Si Tia Linda, ang parehong babaeng narinig ko sa background, ay muling nag-post ng deleted schedule ni Clara mula sa sariling screenshot at nilingon ang bawat lugar na may pangalan ko. Hindi ito holiday plan, sulat niya. Ito ay work roster. Nagtanong ang pinsan kong si Marcus kung may nag-alok bang magbayad sa akin. Walang sumagot. Naging sentro ng conflict ang adults-only dinner. Nag-book ang tatay ng private room sa mamahaling hotel-restaurant dahil gusto niyang mapabilib ang 2 kamag-anak na galing sa ibang lugar. Non-refundable ang deposit at ang pagkansela sa bisperas ay nangangahulugang mawawala ang buong halaga. Ayaw ni Clara na manatili sa bahay dahil bumili siya ng bagong damit at inayos ang gabi ng buwan ang nakaraan. Nakipagtalo ang nanay na bilang lola, sapat na ang childcare na ginawa niya sa buhay. Sinabi ng tatay na siya ang host kaya hindi siya pwedeng magkulang sa dinner. 3 adult na itinuring ang presensya ko bilang automatic ay biglang napilitang pagdebatehan kung kaninong oras ang pinakamababang halaga. Napakatumpak ang irony kaya hindi ko na kailangang magdagdag. Kinolekta namin ni Kim ang bags, nakilala ang iba at nagmaneho papunta sa rental house. Inisip kong magiging triumphal. Sa halip, naramdaman kong raw at kakaibang mapagmasid na parang may lilitaw at sasabihin na kinansela ang biyahe dahil kailangan ako ng pamilya. Napansin ni Kim na sinusuri ko ang phone tuwing ilang minuto. Tinanong niya kung ano ang hinahanap ko. Patunay na ako ang villain, inamin ko. Sinabi niya, pwede ka nilang tawaging ganoon, hindi ibig sabihin na totoo. Sa bahay, nakatanggap ako ng private message mula kay Clara. Ipadala ang screenshots na kinuha mo, sinisisi ako ni Mom. Tiningnan ko ito, hindi siya nag-a-apologize. Gusto niya ng ebidensya para ilipat ang sisi. Sumagot ako, ipinapakita ng screenshots na kayong 3 ang nagsali. Nang gabing yon, habang kumakain kami sa maliit na restaurant malapit sa rental house, ipinadala ni Marcus ang final update. Dumating ang emergency caregivers pero sira pa rin ang adults-only dinner. Nagtalo ang tatay at si Enrico sa bill. Huli ang dating ni Clara dahil 1 oras siyang nagtanggol sa sarili. Umiiyak ang nanay sa hotel lobby pagkatapos tumanggi si Tia Linda na suportahan ang bersyon niya ng mga pangyayari. Umalis ang ilang kamag-anak bago dessert. Ang private room na nabook ng tatay para ipakita ang perpektong pamilya ay naging lugar kung saan sa wakas ay pinag-usapan ng lahat kung paano ginawa ang perfection na iyon. Hindi ako tumawa ng basahin. Simpleng inilagay ko ang phone. Hindi gumuho ang Pasko nila dahil umalis ako. Gumuho ito dahil hindi na ako humahawak sa istrukturang itinayo sa katahimikan ko. Nagsimula ang umaga ng Pasko ng tahimik para sa akin at magastos para sa kanila. Gumising ako bago ang iba, nagtimpla ng kape at nireview ang notes para sa certification exam habang tahimik pa ang bahay. 8:00, may mensahe ang phone mula sa childcare agency na kinukumpirma na inilista ako ng tatay bilang usual family caregiver nang ipaliwanag ang emergency. Ipinasa ito ni Enrico na natuklasan ang booking receipt sa email ni Clara. Tumataas ang total charge dahil hiniling ng pamilya na manatili ang caregivers hanggang brunch. Ipinadala lang kina Clara, nanay at tatay. Ito ang halaga ng labor na tinanggap ninyo nang walang bayad, sulat ko. Hindi ako humihingi ng reimbursement. Ipinapakita ko sa inyo kung ano ang tinatawag ninyong pagmamahal. Sumagot ang tatay na hindi nagpapadala ng invoice ang pamilya sa isa't isa. Sinabi ko, kung ganoon, hindi dapat magtayo ang pamilya ng budget sa unpaid labor na hindi nila hiniling.
Inakusahan ako ng nanay na nagkukuwenta. Tama siya. Nagsimula akong magkuwenta dahil laging inaasahan nilang matalo ako. Bandang tanghali, dumating ang higit pang bunga. Inanunsyo ni Tia Linda na siya ang magho-host ng susunod na Christmas gathering at ang lahat ng childcare ay aayusin ng maaga, babayaran ng mga magulang na gagamit at kumpirmahin ng nakasulat. Agad na sinuportahan siya ng ilang kamag-anak. 14 na taon nang nagho-host ang nanay ng Pasko at itinuturing ang event bilang patunay na siya ang sentro ng pamilya. Mas nasaktan siya sa pagkawala ng role kaysa sa agency bill. Tinawag niyang ungrateful si Linda. Sumagot si Linda na ang hospitality ay hindi hospitality kapag isang bisita ang lihim na ginawang worker. Umalis ang tatay sa group chat pero hindi bago inakusahan ang lahat ng overreacting. Ipinasa ni Marcus ang final exchange mula sa hotel. Nagtanong ang isang bisitang kamag-anak kung bakit ako wala at sinabi ng nanay na mas gusto ko ang beach kaysa pamilya. Pinatugtog ni Linda ang voicemail na ibinahagi ko. Natahimik ang mesa. Umalis ang nanay bago matapos ang pagkain. Ang imahe na protektado niya, generous hostess, devoted mother, perfect Christmas organizer, ay hindi nakaligtas sa sariling salita niya. Naramdaman ko ang lumang impulse na tumawag at ayusin ang pinsala. Pagkatapos, tinanong ko ang sarili, bakit ako ang responsable sa pagprotekta sa reputasyong nakasalalay sa pagtatago kung paano ako tinatrato? Inilagay ko ang phone. Ginugol namin ni Kim ang hapon sa paglalakad sa holiday market, pagkatapos ay bumalik sa bahay para sa hapunan. Hindi ko kailangan na ganap na mabigo ang celebration nila. Kailangan kong manatiling visible ang katotohanan ng sapat na mahaba para hindi nila ako maitulak pabalik sa lugar. Nang gabing iyon, nagpadala ang nanay ng isang final message. Kailangan nating magkita kapag bumalik ka. Magkakaroon ng consequences. Binasa ko ng walang takot. Sa unang pagkakataon, ang consequences ay hindi banta na nakalaan para sa akin. Nakaupo na sila sa mesa ng mga magulang ko, nakaprint sa child care receipt, inuulit sa family chat, at makikita sa bawat kamag-anak na ngayon ay naiintindihan kung ano ang halaga ng perpektong holiday nila sa akin. Bumalik ako sa Maynila 4 na araw pagkatapos ng Pasko na may completed study plan, sunburn sa isang balikat, at walang intensyong mag-apologize. Hiniling ng mga magulang na pumunta ako sa bahay nila ng gabing iyon. Sumang-ayon ako sa isang kondisyon. Nandoon sina Clara at Enrico at walang makakaabala habang nagsasalita ako. Nang dumating ako, nakasalansan pa rin ang folding beds sa hallway. Ordinaryo ang hitsura ng bahay, pero iba ang pakiramdam ng kwarto. Nasa mesa ang agency receipt ng tatay. Namamaga ang mata ng nanay. Nakaupo si Clara sa tabi ni Enrico na nakatikom ang mga braso at sa pagkakataong ito ay hindi mukhang confident na automatic na susuportahan siya ng pamilya. Nagsimula ang tatay sa pagsasabing immature ang ugali ko. Inilagay ko ang printed copies ng group schedule, deleted message, transcript ng voicemail ng nanay, at private claim ni Clara na mas mababa ang oras ko sa mesa. Pwede nating pag-usapan ang ugali ko? Sabi ko, pagkatapos nating sumang-ayon sa nangyari. Sinubukan ng nanay na tawagin itong misunderstanding. Sinisi ni Clara ang nanay sa pag-volunteer sa akin. Sinisi ng tatay si Clara sa pagkansela ng sitter. Hayaang magsalita sila hanggang bumalik ang akusasyon sa akin. Pagkatapos, sinabi ko na ang pagkakaiba nila ay hindi inosente. Ito ay kung sino ang inaasahang maiiwasan ang bill. Sinabi ko ang mga hangganan ko. Hindi nila kailanman i-volunteer ang oras ko muli. Anumang kahilingan ng tulong ay dapat gawin ng direkta na may makatwirang abiso at ang hindi ay tatanggapin ng walang parusa. Hindi ako matutulog sa basement para manatiling malapit sa mga bata. Hindi ako magkukulang sa trabaho, exams, trips o pahinga dahil may ibang adult na nagplano sa pagsunod ko. Pinakamahalaga, itatama nila ang kwento sa buong pamilya. Agad na tumutol ang nanay. Sinabi niyang sapat na siyang napahiya. Ang kahihiyan ay hindi katulad ng accountability, sagot ko. Sinabi ni Clara na tinatamasa ko ito. Sinabi ko na tinamasa ko ang Boracay.
Ang meeting na ito ay simpleng presyo ng pagkakaroon ng relasyon sa akin. Nagtanong si Enrico kung anong correction ang gusto ko. Binigyan ko sila ng maikling statement. Si Sofia ay hindi kailanman tinanong na magbigay ng childcare at hindi kailanman sumang-ayon. Gumawa kami ng plano batay sa assumption, kinansela ang bayad na tulong at sinisi siya ng mabigo ang plano. Mali iyon. Tumanggi ang tatay na ipadala. Tumayo ako at kinuha ang coat. Nagpanik ang nanay nang mapagtanto niyang handa akong umalis ng walang isa pang argumento. Tinanong niya kung pinuputol ko ba sila. Sinabi kong ang susunod na pagpili nila ang sasagot sa tanong na yon. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw. Pagkatapos, kinuha ni Enrico ang phone at ipinadala ang statement mula sa account niya. Idinagdag na nakinabang siya sa assumption at nag-apologize. Galit na tiningnan siya ni Clara. Pero na-deliver na ang mensahe. Sumagot si Tia Linda ng isang pangungusap. Salamat sa wakas na pagsasabi ng katotohanan. Ipinadala ng nanay ang statement 10 minuto mamaya. Naghintay ang tatay hanggang kinabukasan. Hindi na ayos ng apology ang lahat at hindi ko pinapretend. Pumasok sina Clara at Enrico sa counseling pagkatapos ng away tungkol sa kinanselang sitter at hidden spending. Binayaran nila ang kalahati ng emergency agency bill ng mga magulang na nangangahulugang kinansela ang planned winter getaway ni Clara. Binayaran ng tatay ang natitirang kalahati at nawala ang hotel deposit. Hindi na nagho-host ang nanay ng susunod na family Christmas at tumigil ang ilang kamag-anak sa pagpayag na magtalaga siya ng gawain sa ngalan nila. Hindi ito mga parusa na ginawa ko. Ito ay mga gastos na laging umiiral. Sa wakas, ibinalik sa mga taong nagdulot nito. Hindi ako kinausap ni Clara ng halos 2 buwan. Nang sa wakas ay tumawag, hindi siya nagsimula sa apology. Tinanong niya kung naiintindihan ko kung gaano kahirap ang pagiging magulang. Sinabi kong oo, kaya dapat igalang niya ang oras ng sinumang hihilingin niyang tumulong. Natahimik siya. Pagkatapos ay inamin na inakala niyang laging susuko ako dahil lagi akong sumusuko. Iyon ang pinakamalapit niyang naging katapatan. Sinabi ko na bukas ako sa muling pagbuo ng relasyon pero hindi ang lumang arrangement. Sa susunod na hiniling niya akong mag-babysit, ginawa niya ito 3 linggo ng maaga, nag-alok na magbayad at tinanggap ang pagtanggi ko ng walang reklamo. Mas mabagal ang pagbabago ng mga magulang. Ginagamit pa rin ng nanay ang mga pariralang tulad ng pagkatapos ng lahat ng ginawa namin, pero hindi na ako naaantig. Naging maingat ang tatay sa group schedules. Natutunan niya na ang pagsulat ng pangalan ng isang tao sa kahon ay hindi lumilikha ng consent. Noong Enero, nakapasa ako sa certification exam. Nakatulong ang qualification para makuha ang project role na napalampas ko noong nakaraang taon. Kasama ang race na sumakop sa buong biyahe sa Boracay ng ilang beses. Nagpadala si Kim ng mensahe na ang bakasyon ay ang pinakamahusay na last-minute decision na ginawa namin. Mali siya sa isang bahagi, hindi ito last-minute, taon ng overdue. Minsan tinatawag ng mga tao ang ginawa ko na revenge, at marahil ay ganoon. Hindi ko sinira ang hapunan, inilantad ang lihim o nag-imbento ng parusa. Simpleng tinanggal ko ang free labor na nagpapahintulot sa lahat na maiwasan ang bunga ng mga pagpili nila. Ang kaguluhan sa likod ng boses ng nanay sa bisperas ay hindi ako ang gumawa. Ito ang tunog ng entitlement na natutuklasan ang tunay na presyo. Sa loob ng mga taon, nalito ng pamilya ang pasensya ko sa pahintulot. Nang Paskong iyon, binigyan ko sila ng isang regalong hindi nila inaasahan mula sa akin. Isang hangganang hindi nila maibabalik. Pinahahalagahan namin ang pananatili ninyo sa amin sa kwento. Ang video na ito ay ganap na fictional at ginawa lang para sa educational entertainment at reflection. Umaasa kami na hindi lahat ay karapat-dapat sa pagkakataong magpaliwanag, pagkatapos nilang balewalain ang bawat pagkakataong magmalasakit. Minsan ay huli na ang paliwanag na ito at mas mahalaga ang kapayapaan ninyo kaysa sa muling pagbubukas ng usapan.